Yan. So, mapagpalang umaga sa ating lahat. Yan. Good morning tayo ngayon. Mm-mm. Ay, live muna tayo habang nagbabasa ako ng mga comments ng ibang tao. May mga tao kasi ngayon sa mundo na mataas ang bilib sa sarili. Pero nung tinignan ko yung profile nila, akala mo kung sino sila. Gano'n naman talaga kapag kasikat, maraming basher, no? Sila nga mismo nag-i-spiritual sila. Patawag kang divisioner Herboroms, hindi ka ba nahiya sa sarili mo na lango kayo sa alak at saka sigarilyo? Alam nyo, ito ang malagang paalala ko sa inyo. Huwag kayo makialam sa bawat paniniwala ng ibang tao. Meron pa nga dyan, nagsasalita ng hindi maganda. Kung born again ka, bakit ka mga pitbahay dito sa sama ng Divine God Benevolent Missionary International? Hindi naman kayo pinipilit maniwala. Isa pa tong Herboroms. Ha? Divisioner? Patawag kang divisioner. Anong palagay mo sa sarili mo? 100% na divisioner ka? Ang divisioner, mabigat na katungkulan yan. Kailangan wala kang bisyo kahit isa dyan. Ha? Nakita ko sa live niya, nagbibisyo yan. Naninigarilyo yung hayop na yan eh. Tapos patawag kang divisioner. Patuo-tuo kayo. Huwag kayo magpatawag ng divisioner. Lalo na kung peke pagkatao ninyo, ha? Nakakahiya kayo. Umaga ngayon eh. Yan. Kagigising ko lang. Ayan. Kaya mag-ingat kayo dun sa mga nagpapanggap na divisioner. Pero yung ginagawa nila, malayo dun sa gawain na sinasabi nila, no? Nanggagamot kayo, pero ang ginagawa ninyo, nagbibisyo kayo. Ha? Lango ng alak tapos sigarilyo, patawag kayong divisioner. Hindi ka divisioner. Divisioner ka ni Satanas. Hindi na sana ako magsalita eh, kaya lang nakikialam ka sa akin at naninira ka pa. Anong karapatan mo para manira ka? Na kayo nga wala kayong mga alam sa buhay. Ninyo na ang alam nyo lang manggawa ng kwento. 'Di ba? Pangalawa, kung hindi ka naman kasakop sa mga samahan dito, huwag ka makialam. At saka malagang paalala po sa lahat, mag-iingat kayo sa mga hindi po member sa ating samahan, no? Dahil yung mga dila nila yan, mahilig talaga yan sila maninira. Wala namang ginawa yung mga yan kasi kung may aral yung mga yan, dapat alam nila kung paano maging mabuting tao. Hindi yung ina-apply nila sa sarili nila, pagiging balasubas. Oo. Umaga ngayon talagang sipain ko sila sa salita dyan para malaman nila yung ugali nilang madumi. Believe ka sa sarili mong kadumihan? Ha? Divisioner Herboroms? Ano bang sa tingin mo? Ano bang narating mo? Wala ka pa naman nararating. Papanggap kayong may alam. Wala naman kayong alam. Ha? Ano bang alam mo? Yung paggawa ng mga agimat anting-anting mo. Hanggang dun lang naman ang alam mo. Hindi ka pwede tawagin divisioner kasi nagbibisyo ka. Pag sinabi mong division ka, 100% wala kang bisyo. Cleanliness ka, malinis ka sa buong katawan. Pero kung nakikita mo sarili mo na nakikita ka ng ibang tao na nagbibisyo ka, ay hindi ka divisioner. Isa kang hamak na impostor. Ha? Dahil mabigat ang katungkulang divisioner. Hindi basta-basta yan. Ang nagbibigay ng katungkulan dyan, kung sino yung founder mo at sino yung pinaka-founder sa lahat. Ha? Marami dyang mga walang alam. Ang alam lang is maggawa ng kwento, kunyari patanong-tanong, alam ko na yung mga ugali ng mga yan. Hindi naman bago sa akin yung mga ugali nila, mga hindi edukado. No? Kasi una sa lahat, kung talagang edukado kayo, hindi na kayo magsalita ng mga hindi pa magandang salita. Di ba? Nagsasalita kayo ng hindi magandang salita, hindi kayo edukado. Anong palagay mo sa sarili ninyo na mga 100% na wala kayong kasalanan sa mundong ito? 100% na perfecto kayo? Tandaan ninyo, tao din kayo. Ordinaryo kayo. Kaya huwag kayong manghusga, no? Lahat ng tao may kasalanan, kaya walang karapatan sa inyo kung sino mang manghuhusga. Di ba sinabi sa kasulatan? Kung sino yung walang kasalanan sa inyo or walang bahid ng kasalanan ang siyang unang babato. Makasalanan ka divisioner Bakit ka nanguhusga ng kapwa mo? Naninira ka pa sa akin. No? Wala ka palang alam sa buhay ng mga talagang tunay na nag-spiritual.
ang pag-spiritual, hindi yan pinipeke. Ha? Ang pag-spiritual, sinasamahan niya ng disiplina sa sarili. Ha? Pag wala kasi ang taong disiplina, panay inom ng alak, sigarilyong ginagawa. Yan ang gawain ng mga nanggagago. Ha? Nanggagago yan. Kunyari yan mabait sa mga tao, pero tignan mo yung bunganga niyan. Nakikialam sa mga ibang samahan. Hindi mo pakialaman yung samahan mo, nakapiranggot na nga lang kayo dyan. Nangangapit bahay pa kayo. Doon po sa mga hindi po member sa samahan na ito, na mahilig maninira ng mga kung ano-anong salita, wala naman kayong ambag sa buhay ko. Kaya yung mga sinasabi nyo hindi maganda, automatic po yan, delete at block po kayo sa page na ito. Kasi, ang page ko na ito, para lang po ito sa mga gustong totoong matuto at para po ito sa mga tunay na totoong tao kausap. Hindi ito sa mga taong kalawang na sumisira ng programa ng Diyos. Ha? Hindi naman kagaya sa inyo ito, yung mga ginagawa ninyo, magpakasama kayo dyan, gumawa ng katarantaduan sa kapwa. Yung iba naman dyan, may pangalan ako nabasa dyan ang sabi mo, ang Diyos ay hindi Diyos. Nagbabasa kayo ng Biblia pero hindi nyo kilala ang Diyos pala. Ang aking ama ay banal. Ito yan. Hindi mo pwede sabihin na hindi ganun kasi lahat tayo ay kawangis ng Diyos. Nasasayo na lang yan kung gagawa ka ng mabuti o masama. Pero piliin mo pa rin magpakabuti. Kahit alam mong gumagawa ka ng masama, piliin mong magpakabuti. Dahil hindi ka naman pinanganak para tinuruan ka magpakasama. Wala naman sa kahayag yan. Diba? Ngayon, dito sa mundo natin, hindi nila alam yung mabuting aral. Kasi ang una nilang inaaral, yung mga orasyon, pinasok nila kagad sa utak nila, hindi nila pinag-aralan yung pagiging mabuting tao. Kaya ngayon, naliligaw sila ng landas, Kasi kung ang tao ay nag-aral ng pag-spiritual ng totoo, hindi ganyan ang ugali patapon. Dahil bago ka magtangan ng isang mga spiritual na mga banal na salita, pagpakabanalin mo muna ugali mo. Iwasan mo yung bisyo at saka pakikialam ng kapwa-tao mo. Divisioner Herboroms. Hindi ka naman tunay na divisioner tapos nagbibisyo kayo, umiinom kayo ng alak, naninigarilyo kayo. Tapos ako na wala namang ginawa sa'yo, sisiraan mo. Bakit? Nainggit ka ba? Nainggit pala kayo dahil maraming bumabati sa akin. So, sa mga bumabati sa akin, mapagpalang umaga po sa ating lahat, This is Caprod III, isa sa mga nagbibigay po sa inyo ng paalala, aka Ginto Mandirigma, na mismo rin ako mismo nagpinagmulan ng kalaman ninyo sa bago kong material na katawan, Ayan ang sasabihin ko sa inyo. So, hindi mo to kilala, nagsasalita na ito, kaya bago man ang itsura na ito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo kilala ang spiritual division. Yung alam nyo lang, magpapapanggap kayo dyan na nakakakilala. Wala naman kayong alam. Kinsa kayo para mag-question sa mga spiritual division. Kinsa kayo para questionin ang mga anak nila dito sa lupa na original na wala man kayong alam. Diba? O ngayon, nandito tayo sa punto na hindi pala ninyo alam yung katotohanan. Kaya ang ugali ng iba sa inyo ay puro paninira. Paano nyo malalaman yan? Talagang nakatuto kayo sa isang bagay na maling gawain. Kasi kung talagang mabuti kayo, hindi kayo gagawa ng masama sa kapwa nyo. Hindi nyo pakikialaman yung ibang taong may paniniwala. Yes, yung isa naman na born again dyan, hindi ka naman pinilit maniwala, ikaw naman na nangapit bahay dito. Nangangapit bahay, tapos sabihin, hindi naman ako maniniwala sa inyo kasi born again po ako. Wala naman akong pakialam sa iyo, hindi ka naman inalok dito. Hindi ka naman inimbita. Kusa kang nangapit bahay. Alam mo, hindi aksidente yun Kung bakit mo nababasa ang mensahe na ito, baka paalam ko sa iyo, ang Panginoong Hesukristo, hindi rin born again. Kaya di siya maniniwala sa inyo, mga tarantado kayo. Pinagluloko nyo yung mga tao. Ang Panginoong Hesukristo, walang relihiyon yan. Ipinanganak yan doon sa Jew. Hudyo si Panginoong Hesukristo natin noong panahon. Ang Hudyo, sakop ng Muslim country. Bakit? Totoo yun. Yan ang hindi ninyo matanggap. Bakit? May pinanganak ba ang Panginoong Hesukristo? Katoliko? Katolik ba? Hindi naman Makita mo yung panahon ni Jesus Christ, yung pinagmulan niya,
Sa Jerusalem, di ba? Makita mo, kalahati doon Muslim, kalahati doon mga Romano. Kasi alam niyo kung bakit? Yun kasi ang kinagisnan ng mga tao doon. Ha? Kaya, baka nagtatanong kayo, ano po bang dugo ng Panginoong Jesucristo? Siya po ba'y Katoliko? Ano? Siya po ay Muslim. Ha? Mula siya sa mga dugo ng mga Muslim. Hindi po siya mula sa dugo ni born again. Ha? O ano pang reliyon dyan. Wala siyang inaaniban. Dahil ang Diyos mismo nagbigay sa kanya ng kaalaman. Hindi niya po kailangan magpasakop sa mga sikta-sikta na bulok lamang. No? Alam niyo yung bulok? Na yung bulok ang kaalaman, ang ginagawa is paninira sa ibang sikta. Dahil kung talagang tunay kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, alam nyo yung bawat sikta na yan ay may katungkulan yan. Hindi na kailangan mag-away-away pa. Ha? Kasi kung talagang grupo lang sa ubusan ng pisikalan, mauubos talaga kayo. Sipin mo, ilang Muslim sa buong mundo, marami. Diba? Marami yan. Pero kung ikaw makapagsalita ka sa kapwa mo, akala mo kung sino ka na. Huwag ganun. Pag alam mo may relihiyon ka, mananahimik ka lang. Hindi yung, ay, hindi po kasi kami naniniwala. Pakialam ko sa'yo kung hindi ka naniniwala, hindi ka naman inalok. Hindi ka naman inimbita. Kasi itong Divine God, Benevolent Missionary International, para to sa mga matinong kaisipan. Hindi ito dun sa mga taong tagilid ang utak. Alam niyo yung tagilid ang utak? Yung pinaniniwalaan lang nila, yung hanggang doon lamang sa kanilang paniniwala. Kaya nga sinabi sa kasulatan sa Biblia huwag ka lamang bumasi doon sa iyong nalalaman. Bumasi ka doon sa kaalaman ng Diyos. Sapagkat yun talaga magbigay sa iyo ng tunay na aral. Paano mo makilala ang Diyos? Nakabase ka lamang doon sa nalalaman mo. Doon sa your main knowledge lang na nalalaman mo. Nakala mo, sapat na yun, di pa pala. Nagbasa ka nga ng Biblia, pero hindi mo naman alam ang kabuuan. Yan ang nakakaya ako, hindi ako gumagamit ng Biblia. Kasi yung binabasa nyo na yan, sa akin nagmula yan. Ha? Kaya huwag kayo magpapanggap na alam nyo lahat. Ako, alam ko lahat ng pasikot-sikot sa Biblia. Mapa Old tsaka New Testament, alam ko yan. Hindi nyo na kailangan ipaliwanag yan kasi ako may-ari niyan. Kayo yung tagabasa lang. Wala naman kayong alam Ang alam lang ninyo, yung bunganga lang ninyo. Magpalaganap ng maling kwento. Maling kaalaman. Ang Panginoong Jesucristo, nang bumalik sa mundong ito, wala namang itinatag na relihiyon. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kaya wala kayong alam. So, binabati ko po lahat ng mga, especially na yung may mga ID dito sa atin, sa ating samahan na Divine God, Benevolent Missionary International, no? Kayong may mga spiritual ID na at saka nakarehistro na dito sa samahan natin, ingatan po ninyo yung inyong mission order, no? Sapagkat kayo ay tinawag ng Diyos upang gumawa ng mabuti, no? Tsaka lahat naman ng tao may karapatan magbago. Pero yung taong masama na yung ugali, nagpakasama pa, nagpapanggap pa silang divisioner, tapos lango sa alak, sigarilyo, nakakahiya kayo. Mga pitbahay pa kayo dito, akala mo sinong mga mataas ang bilib sa sarili. Sablay naman yung ginagawa. Bago mo pakilaman yung puwing ng kapwa mo, pakilaman mo muna puwing mo. Nakalagay sa Biblia yan kasi kapwa kayo mahulog sa hukay. Pinakikilaman mo yung samahan ng ibang tao. Pero yung sarili mo, hindi mo pala malinis-linis, ang dudumi ninyo. Yung Divisioner Airborne Rooms, yan yung isa sa mga number 1 basher natin dito. Yan. Oo, tagal na yan. Mamasid niya ngayon, asit yan. Diba? Wala namang ginawa yung mga yan, kundi magparami ng katarantaduhan dito. Ngayon, hindi na siya makabenta ng mga gamit niya, kaya wala namang bumibili sa kanya Ano yan, nagtitinda ng mga abubot yan. Akala mo yung nalalaman niya, napaka taas na. Samantala yung nalaman mo, galing lang naman sa aking amang makapangyarihan. Sino kayo para magmataas sa kanyang harapan at sa kanyang anak? Na hinirang dito sa lupa na bukod tangi sa lahat. Hindi ba ninyo ito nalalaman? Itong mga mensahe ng Diyos ay napakahalaga. Kasi ang puso ninyo ay nababalot ng kadiliman. Ang mga mata nyo ay mga nalalagyan ng mga talukap. Ang mga talukap ng mata nyo ay nahaluan ng kadiliman. Kaya hindi nyo makita itong katotohanan. Saan nyo po ba makita ang katotohanan sa inyong sarili lamang na basihan? Hindi po yan ang sinabi ng Diyos sa ating Biblia. Sinabi niya, huwag kang bumasi sa inyong nalalaman lamang, bagkus ang Diyos mismo ang inyong sundin para ang inyong kaalaman ay may lalo pang lumago.
Yan po ang katotohanan. Ako kahit balibalasahin mo yung Biblia, alam ko yan eh. Kasi alam nyo bakit? Kabisado ko lahat yan. Old hanggang New Testament. Ha? Tapos ko yan. Totoo yan. Pero bakit hindi ko ginagamit yung Biblia para bastusin yung ibang reliyon na kayang-kaya ko namang gamitin yan sa inyo? Kasi hindi naman niya tinuro ng aking Ama sa langit na gamitin mo yung kaalaman ko para bastusin mo yung ibang reliyon. Ha? Ganyan ang ginagawa ngayon ng ibang tao. Nagbasa ng Biblia para bastusin yung ibang samahan, bastusin yung ibang may paniniwala. Huwag kayo magbasa ng Biblia kung satanas ang ugali ninyo. Magbasa kayo ng Biblia para sa sarili ninyong kabutihan, hindi para sirain yung kapwa ninyo. 'Di ba? Kasi hindi naman nagturo ang Diyos na makipag-away ka sa iyong paniniwala. Walang tinuturong ganun. Na yung kapwa mo, kung siya man ay kumakain ng ganito o hindi siya kumakain, awayin mo, hindi. Ano ba sinasabi sa Biblia? No? Kung kumakain siya ng pinagbabawal pero naglilingkod naman siya sa Diyos, yun ay paniniwala nila. Kung ako naman ay hindi kumakain ng kinakain nila, pero naglilingkod ako sa Diyos, yun ay ayon sa kalooban pa rin ng Diyos. Kasi paglilingkod yun eh. Kaya nga may dalawang doktrina doon ng Diyos. Magkaiba man ang inyong paniniwala, iisa lang ang inyong pinasamba. Hindi nyo kailangan magtalo-talo sa inyong nalalaman dahil hindi naman kayo makapangyarihan. Hindi naman kayo Diyos. Ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Diba? Ako nga, alam ko yung buong Biblia eh. Bakit hindi ko ginagamit sa ibang sikta yan na pang batikos, pang panira sa kanila dahil hindi ko ugali nila. No? Na nagbabasa ng Biblia kaunti, akala mo kung sino ng Panginoon sa sarili nila. Magunaw sana yung mga kaluluwa ninyo sa impyerno ha. Kayong mga nagmamagaling. Ngayon, di nakita nila yung halaga ng Panginoong Diyos kung ano yung sinasabi sa mensahe. Na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para baguhin yung ating sarili. Hindi para pakialaman yung kapwa, hindi para batikusin ng ibang kapwa. Kasi bawat tao may kanya-kanya yan silang responsibilidad sa buhay nila at paglilingkod. Hindi naman pwede kung yung kinakain mo dapat niya rin kainin. Hindi ganoon. Dahil bawat sekta yun, iba-iba yan eh. Bawat organization, iba-iba yan. Pero ikaw, divisionaire, Erboroms, no? Founder ka naman sa samahan mo, bakit bastos ugali mo? Ibig sabihin, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Inaaral mo yung pagiging itim na mangkukulam sa samahan mo. Na yang binuo mo na yan. Ha? Ano bang ginawa kong masama sa inyo? Wala naman akong ginawa eh. Di mo naman ako kilala. Ha? Ano bang pagkakilala mo sa pagkatao ko? Wala ka namang alam. Wala ka namang ambag. May inambag ka ba? Kaya ang auto-block ito mga ito. Oo. Matagal yung basher yung mga yan. Ang ginawa mong masama sa kanila, tinitira kanila ng kulam, hindi ka tinatablan. Yun yung masamang ginawa Yun ba? sa kanila. Marami kasi mangkukulam sa social media. Ang ginagawa naman kukulam, tinitigal po kanila. Ginagawa nila ako na di maganda, hindi ako tinatablan. Kasi hindi naman ako masamang tao kagaya nila. No? Gumagawa ng mga mahikang itim, nagpapanggap na manggagamot, pero yung gawain nila, makita-kita nyo lango sa alak, sugapa sa sabisyo. Patawag kayong divisioner, nakakahiya yan. Uy, mahiya kayo sa sarili nyo. Papanggap kayong divisioner. Ako, tignan nga nyo yung pagbumuka ko kahit hindi ako kagwapuhan, at least ako tunay. Ha? Nag-iiba-iba lang itsura ko kasi hindi nyo kilala pagkatao ko. Minsan mukhang foreigner, minsan iba rin ang itsura ko. Depende yan. Hindi nyo alam ang spiritual division, hindi nyo kilala yan. Kaya huwag kayong magpapanggap na kilala nyo si ganito, si ganyan, no? Ang PBMA, yan, ako ang founder dyan. Pag-aari ko yan, hindi yan pag-aari ng nino man. Dahil ako nagmamayari niyan. Ngayon, binaboy nyo yan, binigay ko sa inyo yan. Malaya kayo magpakasama lalo dyan. Pero huwag kayong makialam dito sa samahan ko rin ha. Manda kayo sa akin. Ano sabi ko sa inyo? Kayong gumagawa ng hindi maganda, bagyuhin kayo ng babagyuhin dyan. Anong palagay nyo sa sarili ninyo? Pag nag-aral kayo ng salita ng Diyos, pag nalaman nyo na yung kaalaman, gagamitin nyo sa Kanya. Hindi tatalab sa akin yan kasi ako ang nagbigay ng kaalaman. Akala nyo pag nakakuha kayo ng kaalaman, pwede nyo gamitin sa masama yan. Hindi gagana yan.
Sapagkat hindi yan inihayag sa kahayag na gumawa ka ng masama sa kapwa mo pag natututo ka ng kalaman. Masamang gawain ay hindi pinagpapatuloy sa samahan. Tinatanggalan ng sungay kung ganun ang ugali nyo. Diba? O mas masarap yung mabubuhay ka ng gagawa ka ng mabuti. Hindi yung maninira ka pa ng ibang samahan dahil naiinggit ka. Ilan po ba member natin dito? Sa bansa ng Pilipinas is 12,000. Sa ibang bansa is 1.5 million. Ganyan po karami tayo dito na napakasagradong samahan. Hindi kagaya sa ibang samahan na showy masyado. Ubod ng kayabangan, kalam ko sino. Ang samahan na ito ay para lamang sa matitinong tao. At hindi para sa mga tao mapagpanggap at mapanira. Na ang laman ng isipan ay kalawang. Alam niyo yung kalawang? Yung kung ano na masasabi nila doon sa organization para lang masira yung founder. At ang founder na wala namang ginawa sa kanila na hindi maganda, hindi naman nila kakilala, gawa nila ng kwento. Samantalang hindi naman sila lubos na nakakilala. Ganyan ngayon ang tao. Tapos patawag silang mga founder sa sarili nila, papangit naman ang ugali nila. So good morning po sa inyong lahat. Binabati ko lahat. Isa-isahin ko muna bago tayo mag-agahan, mag-breakfast tayo ngayon today, no? So, binabati ko muna lahat. Umpisa tayo dito sa umpisa. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una sa lahat sa ating Diyos mapasalat na El Jehovah Elohim. Binabati ko rin ang aking misis na si Master Ayera Bitala. Binabati ko rin po lahat ng mga members Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa international, sa ibang bansa, no? Hanggang sa United States of America, no? So, binabati ko po mo lahat ng mga member dito sa aking page na ito na sa Tor Arepo Teneto Perarutas. Binabati ko po si Lani Sawit Combate, Mercedita Orbilio Rosal, Mike C. Lanaban, Santi Ansay, Victoria Terol Veloso, Mike C. Roland Fuentes Ingasca, Rosemary Watimar Sarintas, Juniel Lubitanya Flores, Merlin Estrada Alga Palomares. Binabati ko ulit po yung asawa ko si Maestra Ayer Bitala. Binabati pa twice Pebe Teres, Priens TJ Oronates Teguro, no? So mapagpalang umaga po sa inyong lahat, no? Ayan. So binabati ko rin po si Inday Opena, Erlinda Sumandeng, Venus Rao, no? Venus Raho, no? So mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Ang tandaan ninyo, ang Ra, hindi nyo makilala yan kasi ang mata ninyo ay materialistic. Pero kung kayo ay mayroong spiritual na katotohanan, makilala mo itong nagmimensahe na ito, yung Ra. Hindi yung material ng katawan, kundi yung salita. Iyan ang Ra. Righteous Almighty. No? So binabati ko rin po si Maria Lynn Seraga Dichi, no? So mapagpalang umaga. Huwag niyo pong kalimutan ito na i-heart at i-share sa ibang tao para makalaganap po sa kanila itong mensahe na ito at mabigyan po sila ng paalala o babala sa mga taong hindi tunay na nagpapanggap lamang at baka sila'y masilo sa kapahamakan. Mahirap na, no? Dahil ako nagbibigay ako ng paalala sa mga tao dahil ayaw ko kayo magpaloko sa manluloko dahil mahirap na, no? Marami yan sila. Pag nabubulilyaso yung gawain nila, binabaliktad nila yung gawain nila masama sa kapwa nila na hindi na gumawa ng masama, no? Kaya mag-ingat kayo sa mga tao na hindi member sa ating samahan. Dahil yung mga yan ang sumisira sa samahan. At silang mga may personal interest, yung mga yan, kampo ni Satanas yan. Ang ugali ng mga yan, kunin ang inyong mga kayamanan sa mundong ito at sirain ang inyong buhay. Pero ang pagmamahal ng Diyos, kahit wala kang kayamanan, mahal ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Dahil hindi mo kailangan maging mayaman sa mundong ito. Hindi baling hindi kaya mayaman. Importante, kasama mo ang Diyos. Yan ang number 1. Dahil ang kayamanan, madali yan mawala sa buhay. Pero ang pagmamahal ng Diyos at kaligtasan, yan ang bukod tangi sa lahat. Kailangan, balanse ka lang. Huwag kang susobra. Kasi kung sumusobra ka na, may hangganan. 'Di ba? Kaya mag-ingat din kayo sa mga taong nagpapatawag na divisioner sa sarili nila. Obserbahan nyo rin sila. Kung yung ginagawa ba nila, tumpak ba doon sa ginagawa nila
na pangalan ba nila tapos yung gawain nila, suga pa sa bisyo at sigarilyo at alak. Pag ganyan ang nakikita nyo, umalis kayo dahil sisirain yan ang inyong paniniwala. Suga pa sa sigarilyo alak patawag na Divisioner Herborooms. Ayan kasi, nangapit bahay dito. Nagsasalita ng di maganda. Hindi ko na sana sasabihin yung baho mo sa social media kaya lang nakikialam ko Ako yung ugali ko, simple lang, Brad. Utoy, makinig ka dahil wala ka pa namang alam. Kawawa ka pa naman. Edad mo pa naman paurong. Ugali ko, simple lang. Wala akong pakialam sa lahat ng samahan nyo dyan. Wag mo lang ako pakialaman dito. Ilalabas ko baho ninyo kung ano man baho meron kayo. Dahil hindi nyo masaking ikwento yung mga katarantaduhan nyo or kagaguhan nyo sa ibang tao. Ako, alam na alam ko yan. Dahil hindi nyo kilala itong nagmimensahe sa inyo. Ang nagmimensahe sa inyo ang lumikha ng buhay ninyo at ng buong sanlibutan na ito. Tandaan nyo yan. So good morning po sa inyong lahat at mapagpalang umaga ulit.